Noong nakarang linggo po ang ating pinag-aralan tungkol po sa ating serye na may kaugnayan po kung anong ibig sabihin ng pagkakalagad ng ating Panginoon. Ang ating napag-aralan po ay tayo po ay sundalo. Ano po? In other words, tayo po ay nagpupunyagi at nagipaglaban para sa ating Panginoon laban sa namang lalaki ng kamalian. Ano po? Sa umaga po ito, ang ating pag-aaralan ay patungkol kung ano ang relasyon natin sa Diyos. Yung dalawang unang serye bilang atleta, bilang sundalo, yan ang sa ating sarili. Ito naman, anong ating relasyon sa ating Panginoon bilang kanyang mga alagad. So ang ating pong pag-aaralan po ngayon, the potter and the clay. Alam po natin na although hindi na po masyadong ginagamit ngayon, yung mga palayo. Once upon a time, ito ang ginagamit nila sa mga kagamitan sa bahay, mga palayo, sa pagluluto, etc. Pagka nakita natin ng palayo, yun ay nanggaling sa putik, actually, clay. Pero ito ay inayos ng magpapalyo. Kinokontrol niya yung ikot ng parang meron silang wheel eh. Kinokontrol yung ikot ng wheel para maporma niya yung palayok ayon sa kanyang kagustuhan. So dito po sa Jeremiah, chapter 18, verse 6. Ito po magiging pasiyan po ng ating pag-aaral. Si Jeremiah, inutusan po ng Panginoon na pumunta sa isang magpapalyo, isang potter's house kanya. Sabi rito sa Jeremiah 18:6, ginawa ng Panginoon yun para turuan si Jeremiah at ang bansang Israel ng isang aral. Sabi rito, O house of Israel, can I not do with you as this potter? In other words, pinakita ng Diyos kay Jeremiah at sa bansang Israel kung paano yung magpapalyok ay mayroon siyang control sa palayok, doon sa clay. Kung paano niya gagawin, kung anong gusto niya palitawin, doon din kanya ang relasyon ng Diyos sa bansang Israel. Says the Lord, look, as the clay is in the potter's hand, kasi kinahanta natin yan, so are you in my hand, O house of Israel. In other words, sinasabi ng Diyos, ako ang masusunod, ganyan. Katulad ng isang magpapalyo sa putik, para maayos niya kung anong gusto niyang gawin sa putik, yung magpapalyo ka may control doon, ganyan. So yun po ating maging basihan. Ito po, dito sa kompleto, Jeremiah chapter 18, 1-6. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will coax you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. Meron siyang merong wheel yung lalagay yung yung clay. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. In other words, nasira siya. Hindi na gawang maayos. So he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. So yung unang ginawa niya, hindi maganda. So gumawa siya uli. Then the word of the Lord came to me saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. In other words, kung paano kinokontrol ng magpapalyo, yung putik kanya sa pamagitan ng kanyang kamay, gayun din kayong sa aking kamay, sabi ng Diyos tungkol sa bansang Israel. So ito po ang ating magiging basihan sa ating pag-aaral. Kung paano tayo ay putik at ang Diyos ay ang magpapalyo. Tayo ginagawa niya sa paraan ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi ayon sa ating kagustuhan. So yun po makikita natin. So ang Diyos ang magpapalyo. Dito sa Romans chapter 9, verses 20 to verse 21. Kung sinasabi na ang Diyos ang magpapalyo at tayo'y putik. Ibig sabihin, walang gusto gawin ng Diyos sa putik. Ay, ang Diyos ang masusunod kanya. Yun ang nakikita natin. Although, kailangan natin ipaliwanagin, yung putik sa kanyang sarili, walang isip yun. Na pero pag tayo po ay nahalintulad sa isang
putik, meron tayong isip. In other words, yung pinagagawa sa atin ng Diyos ay pinipili natin gawin. Yun ang ibig sabihin natin. Kasi ginagamit ito ng mga Calvinists para sabihin na wala control ang tao sa gustuhan ng Diyos. Yun ang makikita natin. Pero hindi totoo yun. So, pero, tandaan po natin ang proseso ng ating pagiging alagad sa Diyos ay katulad ng proseso na pagpapalyo doon sa putik. Yun ang makikita natin. So, tingnan natin, kung ang Diyos ang magpapalyo, kailangan alam natin ang ating lugar. Sabihin, hindi pwede magreklamo yung clay doon sa magpapalyo. So, ganoon din tayo mga kapatid, hindi tayo pwede magreklamo sa Diyos dahil siya ang nagpapalyo. At tayo na po yung putik. Dito sa Romans, chapter 9, 20 to 21, ito ang ating mababasa. Ngunit sino ka o tao na magkikipagtalo sa Diyos? In other words, kung ano ang pinasusunod sa atin ng Diyos, wala tayong karapatang magreklamo sa Kanya. Sasabihin ba ng bagay na inubog, doon sa umuhubog sa Kanya, bakit mo kung ginawang ganito Kanya? In other words, kung yung magpapalyo, yun ang gusto niya gawin sa putik Kanya, magre-reklamo ba yung putik Kanya, ba't mo kung ginawang ganito? O wala bang karapatan na magpapalyo sa luwag upang gawa mula sa isang limpak na isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa ay para sa pagkaraniwang gamit Kanya? Yung makita po natin dito, kung ikaw ay gagamitin ng marangal na gamit ng Diyos, ay dahil kayo sumunod doon sa Kanyang kalooban. Pag hindi tayo sumunod sa Kanyang kalooban, tayo magiging pagkaraniwang gamit lang Kanya. So isang gamit sa karangalan Kanya, at isang gamit na walang karangalan Kanya. So nasa sa magpapalyok yun, at nasa atin din. In other words, ang pagkakaiba ng putik sa atin, tayo meron tayong kaisipan. Ibig sabihin, kapag sumunod tayo sa Diyos, katulad na magpapalyok doon sa Kanyang ginagawa sa putik, ay mapupunta tayo sa gamit sa karangalan Kanya. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, ay tayo pagkaraniwang gamit lang. Wala tayong karangalan sa harapan ng Diyos. So dito makikita natin ang isang bagay. Kailangan nating maalaala ang lugar ng Diyos. Siyang masusunod sa ating. Parang magpapalyok doon sa putik Kanya. Yung magpapalyok ang masusunod doon sa putik, hindi baliktad. So yung makikita natin ng Diyos ang magpapalyok at tayo putik. So meron siyang kapangyarihan sa atin. Wala tayong kapangyarihan sa Diyos. Siya ang may kapangyarihan sa atin sapagkat siya magpapalyok. Ngayon, ano ang alam natin sa Diyos? Bakit tayo magtitiwala sa Kanya? Kasi siya magpapalyok, tayo putik. Kung anong gusto niyang gawin sa atin, yan ang masusunod, di ba? Pero ano ang alam natin sa Diyos? In other words, kung ang Diyos ay masama at di matuwid, hindi tayo susunod. May isang bagay na alam natin sa Diyos, kilala niya tayo. Alam niya tayo dahil siya lumalang sa atin. Di ba? Alam niya ang kalagayan ng tao sapagkat siya lumalang sa atin. Yung sa awit, 139 verse 1, O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako Kanya. Yung nalalaman kapag ako'y umupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Yung sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat ng mga lakad, yung nalalaman mo Kanya. In other words, wala tayong may tatago sa Diyos. Kilala tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Maaaring may tago natin sa kapwa-tao natin, pero hindi sa Diyos. So, kilala niya yung tao. In other words, dahil kilala niya yung tao, alam niya kung ano mabuti para sa atin. Dahil kilala niya tayo, di ba? Siyang lumalang sa tao, alam niya nasa loob ng tao, alam niya kanyang pag-iisip, alam niya ginagawa ng tao kanya. So, alam natin na kilala tayo ng Diyos. So, dahil kilala tayo ng Diyos, kailangan tayo magtiwala sa kanya bilang papalyo. Kasi kilala niya tayo. In essence, alam niya kung ano mabuti para sa atin. Hindi the other way around. Hindi tayo nakakaalam sa makakabuti para sa atin. Sa katunayan, baliktad yun. Dito sa Kawikaan, chapter 14, verse 12. Baliktad yun.
Hindi nga natin nalalaman kung ano ang mga bagay na pinupuntahan natin. Ibig sabihin, bagawa tayo po ay marunong, so yun, tayo lamang ang nilang ng Diyos na may karunong katulad ng Diyos. Kalangis ng Diyos. Pero, hindi pa rin tayo ganun katindi katulad ng Diyos. Sa Kayuka 14 verse 12, palagi natin binabasa ito, mayroon daan na tila matwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ibig sabihin, kung isa, akala natin, ang ating ginagawa ay tama, pero sa bandang huli, makikita natin, yung pala yung mali kanya. Pero ang Diyos hindi gano'n. Alam niya, kilala tayo ng Diyos. Mula sa loob, mula sa labas. Kilala tayo ng Diyos. So siya nakakaalam kung ano ang mga kabuti para sa atin kasi kilala tayo ng Diyos. At sa bagay na makikita rin po natin, lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos, mula pa nung sinong malang, sa simula, ay para sa atin. Siya nagmamalasakit para sa atin. So lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay para sa kabutihan natin. Kung susundin natin, gusto talaga layunin niya. Kaya napapasama tayo dahil ibang ginagawa natin kaysa sa layunin ng Diyos. Pero isang bagay na alam natin, siya nagmamalasakit sa atin. He cares for us. So dahil siya nagmamalasakit sa atin, ito isang dahilan bakit magtitiwala tayo sa Kanya. Kasi hindi siya gagawa ng mga bagay na makakasama para sa atin. Kasi nagmamalasakit siya para sa atin. Doon sa bago natin basahin sa unang Pedro, kalimang kabanata, sinasabi niya rito, siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. May mga tao na malapit sa atin, na nagmamalasakit sa atin, pero hindi pa rin katulad ng Diyos. Siya ay tunay at lubusan na nagmamalasakit sa atin. Sa 1 Peter chapter 5, nasabi niya, ilagak natin ang ating mga kabalisa sapagkat siya ay meron siyang pagmamalasakit sa atin. Yung sabi ng ating Panginoon, ano po? O James, hindi po Pedro. Santiago, chapter 5. Makita natin na siya ay nagmamalasakit sa atin. So, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Dahil siya nagmamalasakit sa atin. Naliligaw ako. 1 Peter talaga, chapter 5. Doon ko nagkaroon sa verse 7 o verse 8. Ito po ating mababasa. Verse 7. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. In other words, pwede natin sabihin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na problema natin, suliranin at kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa ating Kanya. Dito sa Lucas chapter 12 verse 6. Hindi ba pinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Isa man sa kanila hindi nalilimutan ng Diyos. Ngunit maging ang mga buhok ng iyong ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya kanya. So tayo mahalaga sa Diyos. Tayo pinakamataas na nilalang niya sa lahat ng mga nilalang niya. Sabi niya, siya nagmamalasakit kahit sa mga maya na ang halaga nila ay napakaliit. Pero ganun pa man, hindi siya nalilimutan ng Diyos kanya. Wala na sa ating bilang mga tao na pinakamataas sa kanyang nilalang. Ay di tayo nalilimutan ng Diyos. So siya nagmamalasakit sa atin. He cares for us. So yun po isang bagay na makikita natin. Kung siya ating magpapalyo, kailangan tayong sumunod. Bakit? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. In other words, lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Alam niya mabuti para sa atin. Ito po ay makikita natin sa pagitan ng magulang at ng anak. Yung mga anak, pag lumalaki sila, alam nila, kung ano mabuti para sa kanila, which is false. Ang mga magulang ang nakakaalam kung ano mabuti para sa kanilang mga anak. Dahil sila ay mas matanda na kanilang kaisipan, sila ay mas mature kaysa sa mga bata, di ba? Ang Diyos, ganoon din siya. Alam niya ang best para sa atin, na nakabubuti para sa atin. Dito sa Deuteronomy, chapter 6, verse 24. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng matutulong ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos. Bakit? Kasi kabubuti natin kanya, magpakailanman. Upang ingatan niya tayong buhay, gaya sa araw na ito, kanya. Ito sa panabansang Israel.
Tandaan natin siya niligtas ng Diyos mula pagkalipin, pinalaya mula sa pagkalipin sa Egypto, at dinala sila sa lupang ipinangako. Sabi rito, sumunod tayo sa Diyos. Bakit? Matakot tayo sa Kanya. Bakit? Kasi kabubuti natin magpakailanman. So alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin. In other words, lahat ng ginawa niya at lahat ng pinagagawa niya sa atin ay para sa kabubuti natin. Minsan iniisip natin, pag ginagawa natin ng kalooban ng Diyos, para Diyos kung may utang na loob sa atin, hindi ano. Tayo ang may utang na loob sa Diyos. So, sa lahat ng mga bagay na pinagagawa sa atin, para sa kabubuti natin. Hindi para sa kabubuti niya. Tandaan natin, hindi na pwede maging mabuti ang Diyos sapagkat mabuti na siya. Natanungin ng isang yung ating Panginoon, mabuting guro kanya. Nasabi ng Panginoon, bakit mo tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti ang Diyos kanya. So hindi na lahat ng ating mga gagawin, hindi para sa kabubuti ng Diyos. Dahil mabuti na siya. Tayo dapat gawin ang mga bagay na ipinagutos ng Diyos dahil ito'y makakabuti para sa atin. So kaya kung alam ng Diyos kung makakabuti para sa atin, edi kailangan tayo sumunod. Naglulus siya, naglulus. So, alam niya mabuti para sa atin. At mayroon po siyang plano sa bawat sa atin na kanyang nilalangay. So, siya magpapalayo. Tandaan po natin, kapag ina-observe natin yung mga palayo na ginagawa ng mga magpapalayo, hindi sila pare-pareho. Walang palayok na pareho doon sa palayok. Kahit pareho ang kanilang design, hindi sila pareho. Meron silang distinctiveness bilang palayok. Ibig ganun din ang tao. Ang bawat tao, iba. Iba yung mga tao sa isa't isa. So, Diyos, may plano siya sa atin. So, bawat sa atin, na nilalang niya. Una, tayo nilalang, kung tayo physical ng nilalang. Pangalawa, nung tayo nilalang muli sa pamagitan ng ating Panginoon. Yun na po sa awit, 139 verse 13. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina ako'y inyong hinabi. Ganyan. So, ibig sabihin, nilalang tayo ng Diyos. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Masanin po natin, totoo yun. Kahit po sa physical na pagtingin lamang, ang katawan ng tao ay kamangha-mangha. Sa kanyang disenyo, mga kapatid. Kamangha-mangha talaga yun. Hindi pwedeng gawin ng tao yan. Ito lamang pwedeng gawa. Na gano'ng klase kamangha-mangha ang pagkagawa. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. At yun ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Yung katawan ko hindi nakubli sa iyo na ako'y lihim na ginagawa. Mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pa kanyang sangka. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay tinagda na wala pa anuman sa kanya. So may plano ito sa atin. So makikita natin, kailangan tayo magtiwala sa Diyos. In the first place, meron siyang pangkalahatang plano para sa atin na tayo maligtas. Tandaan po natin yun. At bawat sa atin, sa ating paglilingkod, meron din siyang plano sa bawat sa atin. So, kung siya magpapaliyot, kailangan natin tanggapin yun na tayo magtiwala sa ating Panginoon. Ngayon, ang mga lagad, ang puti. Ang Diyos sa magpapaliyot. Totoo yun. Ang tayo naman, ang puti. Pag mapapasin yung putik sa pagiging putik, wala sa kanyo. Putik lang sa lupa lang yun. Pero pag ito'y ilabi at ginawa ng magpapalyok, ito'y magagaganda. Hindi mo maiisip na ito'y galing sa putik. Makikita natin. So, tayo mga lagad ng ating Panginoon, tayo'y putik. Wala tayong kapangyarihan sa nagpapaliw. Wala tayong kapangyarihan sa Diyos. Kasi putik lang tayo. Kahit tayo siyang naghahabi sa atin,
Siya gumagawa sa atin, kanya. So, wala tayong kapangyarihan sa kanya. Siya may kapangyarihan sa atin, kaya tayo po yung mga ano lang, putik lang tayo. In other words, wala tayong karapatan, kapangyarihan para i-criticize ang Diyos. Bakit ganito, kanya? Bakit kailangan ganito? Bakit ginawa mo akong ganito? Hindi wala tayong karapatan. Sapagkat siya magpapalyo, may dahilan. Bakit tayo ginawang ganyan ng Diyos sa inyo? Kailangan malaman natin ang ating lugar. Siya magpapalyo, siya masusunod kanya. Tayo yung putik, tayo susunod. Imagine natin kung yung putik lumalaban doon sa wheel ng palayok, nagpapalyo. Hindi magagawa na nagpapalyo kung gusto niya gawin. So kung tayo putik, kailangan alam natin ang ating lugar. Kailangan tayo sumunod sa galaw ng Diyos. Kung paano tayo hubugin niya ayon sa kanyang kalooban. So, para maintindihan po natin itong larawan na ito, kinakailangan tayo maging putik kanya. Ang putik malambot. Pwede siyang i-shake kanya. Sa kagustuhan na magpapalyo. So, dapat tayo ganun din. Kaya hindi ginagawang palayok yung bato. Hindi magagawang palayok yun, tigas to. Ang ginagawang palayok yung malambot. Para mahuhubog nung nagpapalyo. O sa gustong anyo na gusto niyang gawin, ganyan. So, kailangan tayo maging malambot. Ibig sabihin, pwede tayo susunod lang tayo sa kagustuhan na magpapalyo, ganyan. Hindi tayo matigas ang ulo. Ngayon, sabi nga natin, hindi magagawa ng palayo mula sa putik ang siya magpapalyo, maliban na ito'y malambot at pwede mo siyang i-shake. Kaya hindi pwede bato, matigas yun. Hindi mo siya pwede i-shake. So, soft and malleable, ibig sabihin, pwede mo siyang i-adjust sa kagustuhan mo, kanya. So, gano'n lang ating pagiging putik. Tayo malambot sa harapan ng Diyos at pinababayaan lang natin siya kung ano gusto niya gawin sa atin, kanya. Hindi tayo nagre-reklamo ayon sa kanyang kaloob. So, titignan natin itong figure, larawan na ito. Pumunta lang tayo kung nakakita na kayo ng magpapalyo. Galing talaga sa putik. Putik lang siya. Tapos pag sa galaw-galaw niya ng kanyang kamay, makita nag-iiba. Nagkakaroon ng shape yung putik. Dahil siya malambot, pagkatapos patitikasin nila yan. Pero kung hindi matigas, ay wala kang magagawa. Hindi mo siya pwedeng gawin sa gusto mong gawin. Tayo matigas eh. So yung ibig sabihin niya, tayo pagiging putik, katulad ng putik, tayo malambot. Pwede tayo i-shape ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Tota kasi, ang larawan ay tayo putik kanya. So, para magkaroon tayo po yung maging putik sa kamay ng Diyos, kinakailangan na tayo po ay may pananampalataya. Ano, kung tayo po yung magiging malambot at malleable para pwedeng gawin ng Diyos sa gusto niyang gawin kanya, kailangan tayo sumampalataya sa Diyos sa lahat ng mga bagay na kanyang pinagagawa sa atin. Kailangan tayong maniwala. Hindi lang maniwala, kailangan tayo magtiwala. Yung paniniwala, pagtitiwala, magkasama yung dalawa na yun. Pag sinasabi mo, naniniwala ako ka mo, pwede mo nang ginawa yung sinasabi nung pinaniniwalaan mo, hindi ka nagtitiwala. In effect, hindi ka rin naniniwala. So, magkasama yung dalawa. Kinakailangan tayong sumampalataya at magtiwala na yung paraan ng Diyos ay tama. At kailangan tayo magtiwala na yung kanyang paraan ang pinakamabuti para sa ating ganyan. So, wala nang iba. Kung ano pinag-uutos sa atin ng Diyos, yan ang pinakamabuti para sa atin. Huwag ka na maghanap ng iba. Ito ang problema ng ibang mga relihiyon. Pinapalitan nila yung paraan ng Diyos. Hindi pwede yan. Kung tayo siya magpapalya, kung tayo putik. Ano ang karapatan ng putik? Napalitan mo yung gustong gawin na magpapalya. Wala, di ba? Wala tayong kapangyarihan. Kung putik ka, doon sa magpapalya. Hindi posible yun. So, kung tayo putik at ang Panginoong Diyos ang magpapalyo, kailangan tayo magtiwala sa Kanya. Magkaroon tayo ng pananampalataya na yung kanyang paraan ay tama at walang mali sa paraan ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng palitan. At kailangan tayo magtiwala na yung paraan niya mabuti para sa atin. Hindi mo kailangan palitan. For instance, sa kalimbawa lang, kung tayo po sumasamba, wala tayong panugtog, di ba? Mahamit lang tayo. Yun ang gusto ng Diyos eh. In other words, yun ang
Yun ang tama sa harapan ng Diyos. At yun ang mabuti para sa Diyos, sa ating pagsamba. Eh kung pinalitan mo, pag dinagdag mo yung nagdagdag ka sa mga bagay na ipinag-utos ng Diyos, ano sinasabi mo? Para mas parunong ka pa sa Diyos. Para palitan mo yung mga bagay na ipinag-utos sa atin, di ba? So, kailangan tayo magkaroon ng pananampalataya, kailangan tayo magkaroon ng pagpapangbaba. Alam natin ang ating lugar sa autoridad ng Diyos. Bakit? Siya magpapalyo. So, siya masusunod. Kung tayo lamang ay puti, ay mas mataas ang magpapalyo sa puti. Kailangan tayo matuto ng pagpapangbaba, mga kapatid. Pangatlo, kailangan natin maging meek. Ito pong meekness, hindi po natin, walang direktong salin nito eh. Sabi lang, gentle, hindi rin. O mayroon salita gentle, kailangan magpasya gentle, pero gentleness is not meekness. Ang meekness, ibig sabihin, o pagkamaamo, Tagalog, nilalagay natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat yan ang mabuti para sa atin. Kaya nga po yung mga aso. Yung mga aso lang. Eh, meron kaming 3 aso. 2 maliit sa malay. Yung mga aso, may ipin yun. Pwede kanya kagatin. May ipin eh. Hindi ko makalimutan, kahit ulit-ulit lang. Pumunta kami doon sa Lapas Noon. Pumunta kami doon sa isang baryo doon. May malaking aso. Na ano lang, hindi nakatali. Tinanong ko yung mayari, kumakagat ba yan, kako? Tumawa yung mayari. May ipin kanya, may ipin kanya. Pwede kanya kagatin. Kanya. Kung yun ang gusto mo malaman, kumakagat siya, may ipin sa kanya. Pero, wala pa naman akong nabalita na kinagat niya kanya. Ang lesson to, meron siyang ipin, pwede kanya kagatin. Pero bakit hindi kanya kinakagat? Yung mga aso natin, kahit anong gawin mo, bunga nga, hindi kanya kakagatin. Ba-accident lang kumisa. Pero intentionally, hindi kanya kakagatin. Bakit? Kaya amo kanya eh. Ibig sabihin, nagpapailalim siya sa'yo. Dahil amo kanya, ibig sabihin no. Kaya nga maamo eh. Kinikilala mo yung amo mo. Kaya ikay nagpapailalim sa kanya. Yun lang po sa James, chapter 1, verse 21. Pero kung mangagat, pwede siya mangagat. Umisi nga, na-aksidente tayo ng mga aso natin. Nakakagat tayo na hindi niya sinasadya. Pero nakakagat sila. Meron silang ipin eh. Dito sa 21 ng Santiago, ito ang ating mababasa. Dinidigit itong mga pahina. Ito po ang ating mababasa. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. Pag nakikita natin yung may kaamuan, ang ibig sabihin, magpailalim tayo. Isa yun yung sinasabi niyo, basahin natin. Natanggapin niyo na may magpapailalim kayo, ang salitang itinanim kayo. Business na yung salita, hindi tayo magpapailalim. So, yung sabihin, kailangan tayo maging meekness, o magkaroon tayo mag-meek. Magpailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Para yung clay na tayo ay pwedeng i-moldihan ng Diyos sa mabuting paraan. Yun yung sinasabi, makikita natin. Kung tayo po yung clay, ano po? Kailangan din po tayong sumunod. Kailangan tayo ng obedience. Dito makikita natin ng obedience ay nagpapakilala ng free will. Pwede ka sumunod, pwede hindi. Yung pong batas, sa mga ginagawa ng batas, sa isang demokratikong lipunan, katulad ng sa atin, pagka gawa sila ng batas, merong necessary implication na pwede ka sumunod at hindi. Kaya nga pag naglalagay sila ng kaparusahan, pag hindi ka sumunod. So in other words, meron kang kakayahang sumunod at hindi sumunod. So, pag tayo po ay susunod, in other words, tayo po ay nakikipagtulungan sa Diyos. We cooperate with God sa ating pagsunod. Yun ang ating choice. Kaya nga po yung mga Calvinists, inalis nila yung free will ng tao. Ay, hindi totoo yun. Ibig sabihin, meron tayong free will. Tayo nilalang ng Diyos sa larawan niya.
Doon sa Old Testament, doon sa awit, 115, tayo po yung nilalang ng Diyos sa larawan niya. In other words, may mga bagay na kawais natin ng Diyos. Meron tayong kaisipan, meron tayong kakaya pumili. Yun katulad ng Diyos yun. Ngayon, ano bang ginagawa ng Diyos? Dito sa awit, 115, yung mga Gentiles, yung mga bansa, para ba pinagtatawanan nila yung mga Hudyo? Nasaan ang Diyos nila kanya? Kasi wala sila nakikitang manginan nyo ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Sabi nito sa verse 1, huwag sa amin ang Panginoon, huwag sa amin, kundi sa inyong pangalan ay bigyan ng karangalan dahil sa inyong tapat na pag-ibig o pagmamahal at dahil sa inyong katapatan. Bakit sasabihin ng mga bansa na asan ngayon ang kailang Diyos? Ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa nga naman kanyang kagustuhan. So, mayroong free will ng Diyos, di ba? Dahil gagawin yung gusto niya. Ganon din ang tao. Meron tayong free will na piliin natin kung ano gusto natin, ganyan. So, dito to yung Calvinism. Ginagamit po niya itong potter and the clay para ituturuan na ang Diyos, tao, wala siyang kakayahan na labanan ang kalooban ng Diyos. Meron. Maraming pangangataon sa Biblia na ang tao ay lumaban sa kalooban ng Diyos, di ba? Nabasa ng Israel, di ba lumaban sila sa kalooban ng Diyos? At sila nagsimula sumampas sa mga Diyos-Diyosan. Ano nangyari sa kanila? Pinurusahan sila ng Diyos. Bakit sila parurusahan ng Diyos kung wala silang kakayahang lumaban sa kalooban ng Diyos? Ano paparusahan nyo? Pinurusahan sila ng Diyos dahil meron silang kakayahang lumaban sa Diyos. Ang Diyos, binigyan tayo ng free will. Binigyan. At nirespeto ng Diyos yun. Ibig sabihin, kung ayaw mo sumunod, nasa iya. Pero may nag-aantay na kaparusahan niyo, siyempre. Kung gusto mo sumunod, sa iyo, ganyan. Kung gusto nating mamolde sa isang tamang paraan sa harapan ng Diyos, kailangan tayo sumunod. Isipin niyo kung yung clay, lumalaban nga sa ikot ng wheel, ng palayaw, magpapalayaw. Ano mangyayari sa magpapalayaw? Walang magagawa doon sa clay. Habang sumusunod lang siya sa ikot at sa pamagitan ng kamay ng magpapalayaw, sinishape niya yung clay, di ba? So, nagkikipag-cooperate yung clay. Ganon din tayo. Dahil na nakagustuhan natin. Pag sumunod tayo sa Diyos, yan nakagustuhan natin sumunod. Kapag siya masusunod, siya nagpapalayaw eh. So, ang ginagawa lang pala tayo inaanyuan ng Diyos. Pagka magpapalyo, inaanyuan niya yung clay. Nilalagay niya ng anyo. Mula sa isang putik lang na walang anyo, inaanyuan niya yun. Pinapasyon niya sa isang magandang anyo. So, ganito na ginagawa ng Diyos. Inaanyuan tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kung gusto natin. Kung ayaw natin, walang magagawa ng Diyos. Bahala ka, naputik ka na lang. Wala kang anyo. Dito sa Matthew 23 verse 37. Ito yung katunayan ng tao. Pwede niya i-reject ang Diyos. Kung gusto niya, hindi siya robot sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nilang ng Diyos pakimarobot sa Kanya. Hindi. Meron tayong free will. Pero siyempre, ang tension ng free will, kalooban ng Diyos, meron yun. Ito kalooban ng Diyos, ayaw mo sumunod, bahala ka. Pero may kakibad na kaparusahan. Ang ating Panginoon, nung siya pumunta sa lupa at nagkatawang tao, meron siyang kalooban sa Israel. Pero ayaw nila, basahin natin. O Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang ulit kong hinais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpakan niya. Yun po isang larawan ng isang inahing manok. Pag kami ay panganib, lalagay niya sila pakpak kanyang mga sisiw, di ba? At ipagtatagong niya yung kanyang sisiw. Sito gusto kong gawin sa inyo kanya eh. Pero ayaw nyo kanya, sabi niya. Ayaw ninyo kanya. Bakit ayaw nila? Eh, gusto nila, ayaw nila eh. So, pwede natin labanan ng Diyos. Tayo mag-Kristiyano, kahit Kristiyano na tayo, pwede natin labanan ng Diyos. Magiging matigas ang ating ulo, naging pasaway, at ayaw natin sumunod sa Kanya, eh, nilalabanan ng Diyos. Kaya maging kabayaran, no, hindi kayo mapaparusahan. So, kailangan tayo sumunod.
Kung paano paraan na gusto tayo mga liwin ng Diyos, asya niya kalooban, huwag tayo magreklamo. Kaya tandaan natin, sa unang nakita na natin, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Kung minsan tayo mismo di natin alam ang mabuti para sa atin. Kung iiwanan tayo sa ating sariling kalooban, pero dahil sa ang Diyos ayaw niyang mangyari yun, para siya magpapalinyo. Pinagtsatsagan niya tayo. Na ianyuin tayo ayon sa tamang anyo at pinakamabuti. Yun ang makikita natin. Tayo po ay binomolde o sinishape o inaanyuan sa pamagitan ng turo ng Panginoon. So in other words, yung kamay ng pala magpapaliyok, yun ang nagbibigay ng design eh. Kung paano gagamitin yung mga kamay niya. Yan ang lalabas doon sa palayok. Paano paggalaw ng kanyang kamay. Ganoon din tayo. Binomolde tayo ng Diyos sa paraan ng ano. Walang miracle dito. Walang milagro na pagbabago. Wala. Ang pagbabago ay proseso yun. Unti-unting pagbabago, proseso yun. Katulad ng magpapaliyok, unti-unti niya sineshape yung puti. Dito sa Romans 12 verse 2. Huwag na inyong tularan ng sanglibutan ito kanya. Pag sinabi natin sanglibutan, maraming paraan ng pagkagamit ng salitang ito sa Biblia. Kumisan ng sanglibutan, tumutukoy sa mga tao. Mabuti masama, basta tao. Sabi doon sa John 3:16, sapag kayo na lamang pagmamahal sa sanglibutan, ganyan eh. So, kumisan sa mga tao. Kaya kumisan ng sanglibutan, ito mga tinitira natin. Ang lupa, etc. Pero kumisan ng sanglibutan ay ang masamang kalooban ng mga tao. So, huwag tayong tularan ang masasamang kalooban ng mga tao. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya nga po ang pangangaral at pagtuturo sa larangan ng pananampalataya, ito yung pagbabago ng ating kaisipan. Ang minomoldi sa atin, ang ating kaisipan. Dahil ang ating kaisipan na kumokontrol sa ating pagkatao. Dito natin makikita, paulit-ulit lang, ng kaisipan at utak, hindi sila pareho. Ang utak ang kumokontrol sa iyong katawan. Ang kaisipan ang kumokontrol sa iyo bilang tao. Kung anong gusto mong gawin. Yung kaisipan ang gumagawa, no? Upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Pablo. Kung pababayaan lang natin na baguhin tayo ng salita ng Diyos sa ating pag-iisip kanya, doon natin makikita kung gaano kabuti at kasiyasya ang kalooban ng Diyos. Sabihin, doon natin marirealize, ganito kaganda kalooban ng Diyos. Ha? Ganito kaganda ang gusto ng Diyos sa akin. Kung babaguhin mo yung pag-iisip. Kasi hindi mo babaguhin, wala kwenta yan. Hindi mo na ma-appreciate ang kalooban ng Diyos sa kanyang kagustuhan. So, hindi tayo kinakailangan sumangayon sa sanglibutan. Hindi naman lahat ng bagay sa sanglibutan ay masama. Hindi nga. Hindi lahat ng ginagawa ng tao masama. Hindi naman. Meron mga ginagawa natin na neutral, ginagawa natin lahat. Hindi siya masama. Pero kailangan natin tanggapin, meron din masama. Naman na ginagawa ng karamihan sa sanglibutan. So, to be conformed is to behave according to socially acceptable convention or standards. Ang sanglibutan nagbabago yan. Kung kayo po ay may edad na at dumaan ka na lang ilang taon, makikita mo, nagbabago yung lipunan. Halimbawa, kung namuhay ka noong 1950, alam mo, iba. Kesa ngayon. Sabi ng mga kasaysayan. Sabi nila, 1950, 1960, nawakan mo lang kamay ng babae, pakasal ka na. Ganun katindi, kayo lang standard ng panahon na yun. Ngayon, ginawa na nila lahat, hindi pa rin magpapakasal. Nagbabago yan. Nagbabago ang panuntuan ng lipunan kanya. Be similar in form or type or agree. In other words, we do not agree. Kung sa masasamang bagay ng sanglibutan ito, yung maging, you do not agree, mga kapatid. Kahit talagang sabihin nila, we do not agree. Kung tayo po ay nagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Nagpapamoldi tayo sa Kanya, mga kapatid. We need to be transformed
Ito transform, means change. Na nagigit na sa itang trans sa English language, ang ibig sabihin ay change. Transgender, change in gender, ibig sabihin niya change. Transform, ibig sabihin a change in form. Meron ka ng anyo, pero papalitan sa ibang anyo kanya. Yun naman yung makikita natin sa transform. Tayo binabago ng Diyos. In other words, para tayo siyang palayo na nabasa, binabago tayo ng Diyos. Yun ang ginagawa sa atin. Hindi lang ito pagbabago sa ating paniniwala o spiritual change, at change na nakikita rin sa ating ginagawa. Kanya. So, kung ano nasa ating kaisipan, yun ang ating ginagawa. Ano ba yung anyo na yun? Ano yung klaseng palayo na gusto tayong baguhin ng Diyos? Basag tayong palayo. Katulad na nakita ni Jeremiah, bakit pa siya ng palayo, binago. So anong anyo ang gusto ng Diyos? Tandaan natin, ang original na intention ng Diyos, at kahit maging pinapakana, sila hindi nilalang sa larawan ng Diyos. Yun ang intention ng Diyos eh. Na yung mga tao ay maging katulad niya, kumamangit niya. Pero alam po natin, ito'y sinira ng kasalanan. So nasira sa kasalanan. So ang ginawa ng Panginoon, sinugo niya ang ating Panginoon, o ginawa ng Ama, sinugo niya ang kanyang anak, para muli tayo lalangin. Ayon sa anyo na gusto ng Diyos, mula pa nung simula. Dito po sa Galatia, chapter 4, verse 19. Minamahal ko mga anak, na para sa inyo, muli akong nakaranas ang hirap ng panganak hanggang sa Kristo ay mabuo sa inyo, kanya. So, papaano ang anyo? Hanggang sa Kristo ay mabuo sa inyo, kanya. Ibig sabihin, kung paano ang ating Panginoon, nung siya nagkatawang tao, ganun kayo, kanya. Dito rin po sa Colossians 3:10, ganun sinasabi sa atin. May mga bagay na naalis natin, challenging yan mga kapatid. Ang pinakamahirap baguhin ay kaisipan. Pag nagbebenta ka ng produkto, at nakikita ng tao yung produkto mo, madaling benta yun. Pero pag yun, nagbebenta ng insurance, hindi nakikita ng tao yun. Kailangan mo siya makumbis sa kanyang kaisipan. Kailangan bilhin, mahirap ibenta yun. Kasi binabago mo kanyang kaisipan. Whereas kung nagbebenta ka ng ganyan, gaganda niya, bilhin na yan. Pero sasabihin mo, insurance ka na, after 10 years, babalik ka pero hindi sila naniniwala, hindi nila nakikita eh. Kaya kinukumbisi mo kanyang kaisipan. Sa Colossians 3:10, at kayo nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumanang sa Kanya. Ayon sa larawan ng Diyos. So itong katuruan ng Diyos, ang purpose niya, kung ating susundin, ay tayo mababalik tayo sa pagiging anyo ng Diyos, maging kawangis tayo ng Diyos. Yan ang kanyang original na intention sa bawat isa sa atin. Na makikita na sa Pilipos, chapter 2, ito sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Ano po? Philippians, chapter 2, verse 12, hindi ko nagkakamala. Here's verse 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang duwi sa gitna ng isang salinlaing liko at masama. Na sa gitna nila ay lumiwanag kayong tulad sa mailaw at sa kalibutan. Yan ang gusto ng Diyos. Tayo maging walang malay at walang sala. Tayo innocent sa mga bagay na masama. Tayo alam na natin ang masama. Yung ginagawa, inaalis natin sa ating pagkatao yung mga bagay na yun. Para tayo maging putik sa harapan ng Diyos. So, yung transformation o yung pagbabago ng anyo ay nagagawa yan sa pamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. Tama yun. Kita na natin yun. So, ang ibig sabihin to renew is to renovate or to make a complete change for the better. Yun ang renew. At tandaan natin, hindi itong ginagawa miraculously or instantly. Hindi mo magagawa yun. Ito isang proseso. Isang mabagal pero consistent na proseso para tayo magbago. Ito isa pamagitan. Ito lang, wala na ibang paraan eh.
kapag ating pinag-aaralan at tayo po'y natututo sa mga katuruan ng Panginoon at ginagawa natin sa ating magbuhay. Ayun ang paraan ng pagbabago. Otherwise, wala rin. Kahit alam natin ang pong Biblia, kung hindi ka nagbabago, wala rin kwenta yun. Alam na po natin mga talatang yan. Sa Matthew 28, verse 18-20, sabi ng Panginoon, gawin niya malagay ng lahat ng mga bansa na sila inyong bautis sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na inyo silang turuan ng mga bagay na pawag pinag-utos ko sa inyo. Ayan. So, hindi lang ka mababautis mo. Ikay kami rin susunod sa mga bagay pinag-utos ng Diyos. Itong Colossians 3:9-10, binasa na natin ito. Ang ating pagbabago ay naayon sa kaalaman niyang lumalang sa atin ay anyo ng Diyos. So, yun ang ating focus. Yan ang gusto ng Diyos. Siya magpapalayo, tayo putik kanya. So, kung susunod kayo sa aking katuruan kanya, ay mapunta sa inyo pinakamandangan nyo ng palayo. Ayos sa kagustuhan ng Diyos. Ako hindi ko gaano naranasan, hindi ko marunong gumawa ng mga bagay-bagay. Kung kayo marunong gumawa ng mga bagay, tuloy Brother Ronnie, magaling sila eh. Pag natapos na yung ginagawa mo, meron ka nasisiyahan ka, ang ganda ng ginawa mo, di ba? Hindi ka nayayamot. Kung ginawa mo yung talagang the best mo, nalubitaw yung ginawa mo, may kasiyahan to. Ay, kahit pa paano. Ganun din ang Diyos. Pag nakikita niya ating pagbabago, nasisiyahan siya kasi yung siya gumagawa eh. Sa pamagitan ng kanyang katuruan. Nasisiyahan siya. On the other hand, kung yung expectation niya sa atin na hindi ganun na nangyari, hindi naman siya natutuwa. Yung tingnan niyo, balik-balik lang sa ating kaisipan yung magpapalyo. Yan naman marami tayong matututunan. Pero ang pagbabago, meron tayong kalooban doon. Gusto mo magbago. Kaya kayo sumasangayon sa kaparanganan ng Diyos. Merong pagbabago sa pagtingin natin sa ating sarili. Meron kang bagong pagtingin. Ano ba ang aking role at purpose yan sa buhay na ito? Dahil yung pagbabago ka doon. Dahil kung wala kang pagbabago doon, anong nangyari sa'yo? So, yung sabihin, ganito tayo mga kapatid. Ito yung ordinaryong kalakaran ng tao. Maghanap buhay, kaya ka pera ka, kakain ka, masisiyahan ka, yun ang gusto ng tao. Kaya mabuting masamang tao, ganun ang ginagawa nila. Eh kung ganun din ang ating ginagawa, ano pagkakaiba natin sa kanila? Wala. So meron pong pagbabago sa ating pagtingin, sa ating role at layunin. Ano ba gusto ng Diyos? Ano ba ang role natin na gusto ng Diyos? Ano ang ating layunin? Ang layunin ba yung makarating sa langit? Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang molde. Tayo ba sa atin ay makarating sa langit, mga kapatid. Ngayon, ito na clay. At sa kamay lang yan, kung saan niya gustong baguhin yan. Yun lang paggawa ng clay. Ngayon, ganoon din. Kung paano po yung clay, siya'y sumusunod lamang sa kamay nung magpapalyo. At mamamolde niya at magkakaroon ng magandang shape. Ganoon din tayo. Tayo ay sumusunod din sa katuruan ng Panginoon para tayo maging tunay na kanyang mga alagad. So, doon sa pagpapalyo, yung kamay niya. Sa Panginoon, yung katuruan niya. Yun ang kanyang kamay. Na sinishape tayo, inaanyuhan tayo na para magandang palayo. Kung doon din tayo palayo, sabi, ito po ay isang paraan ng pagtuturo. Gumagawa tayo ng figure para makita natin spiritual significance na ating pinag-uusapan. Kung yung palayo, o yung putik, ayaw sumunod, walang mangyayari ito. Ganun din tayo. Kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang itinuturo sa atin. Ito po isang proseso. Walang automatic dito. Ang pagbabago ng ating kaisipan at ang ating pagbabago ng anyo, it takes time. Katulad din ng magpapalyo doon sa putik. Hindi madali yun. Talagang pagtsatsaga yun para makarating siya sa gusto niya anyo. Tayo mo, mga kapatid, hindi natin pwedeng isipin at one point in time
Hindi nakaabot na tayo doon. Kahit si Pablo, hindi sinasabi nakaabot na siya eh. Pero, ang Diyos ay gumagawa pa rin sa atin. In other words, kung nabasag ka, pwede kang pumalik. Ayusin ka ng Diyos. Ganon doon pa rin kung tayo susunod sa kanyang kalooban. Nagkamali ka, bumalik ka lang sa Diyos. At ayusin ka ng Diyos. Ayon sa kanyang kalooban. Dito sa Philippians chapter 3, 12-16. Ito po si Apostle Paul. Kaya nga po yung mga Baptist, sabi nila, meron na silang buhay na walang hanggan. Mahiya sila kay Apostle Paul. Ang ginawa ni Apostle Paul ay wala'y higit. Kahit siya naman sa atin. Ang kanyang sacrifice ang ginawa. Higit sa lahat ng mga gusto kung tutusin eh. Pero tingnan niyo, sabi ni Apostle Paul sa 12:16. Hindi sa ito'y akin nakamit na. Hindi pinagmamalaki ni Pablo, nakarating na ako kanya eh. Okay, sakdal na. Kundi nagpapatuloy ako upang yun ay aking maabot. Kung paano ako ay naabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, pinagalingan niya. Nataliwa sa kalooban ng Diyos. At tinuto ko mga bagay siya inaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gatimpanan ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga tayo mga nasa gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. At kung iba ang inyong iniisip tungkol sa mga bagay, ito rin ay ipahayag sa inyo ng Diyos. Lawang pangawakan natin ang ating naabot na kanya. Yun ay nangyari sa proseso na hindi pa kompleto ang kalooban ng Diyos. Kung saan ang naabot mo kanya. Ano mo nalalaman at that time. Pero tayo lang natin ang kabuuan. So, tayo po ay work in progress. Ibig sabihin, bisan tayo po ay tumatama, bisan tayo nagmamali. Pero huwag tayong uminto kanya. Katulad lang tayo ng palayo. Sumunod lang tayo dun sa will ng palayo, magpapalayo. At maayos tayo ng Diyos. So, dito ay patuloy na proseso sa araw ng ating kamatayan, mga kapatid. So, kung ang isang putik, hindi yan pwedeng magbago unless at doon sa will. Kasi umigot yun eh. Kung hindi mo lalagay doon yung putik, walang mangyayari doon. Ganon din tayo. Hindi natin makakamit ang ating full potential sa Diyos kung wala ang Diyos. Kailangan tayong magpailalim sa kanyang kalooban. Katulad ng galing. Takamay ng isang magpapalayo. Yun talaga yung proseso no. Tingnan niyo, si Jeremiah, yan ang nakita niya eh. Isang sira. Isang sirang palayo. Nakita niya yan. Pero ginawa niya. Inayos niya hanggang ito'y maging mabuting palayo niya. So, ganoon din ang ginagawa sa atin. Ito, maraming pagkakatay, nagkakasala, nabibigo. Pero as long as tayo po humingi ng kapatawaran at sumusunod sa Diyos, pwede tayo baguhin ng Diyos. Yung dati ganito yan eh. Di ba? Binasag tayo lang pagkakamali at kasalanan. Useless na yung palayok na yan. Pero dahil sa tayo nagpapatuloy at nagpapailayan sa Diyos, magiging bago palayok tayo. Yun ang proseso natin. Bilang mga putik sa harapan ng Diyos na ating magpapalayo. Nasa atin yan. Kahit tayo ba'y maging useless na palayo o isang palayok sa karangalan at magagamit tayo ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, nasa sa atin yan. Sabi nga sa 2 Timothy, sa isang malaking bahay, hindi lamang may mga kasangkapan dito at pila, kundi mayroon din naman kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatayong pagkagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Lalo po yung mga Pilipino, mayroon silang mga parang cabinet. Nandoon ang pinakamahal nilang gamit. Hindi lang ginagamit talaga yun. Meron naman silang ginagamit sa pang-araw-araw. So pwede tayong gano'n, o kaya tayo special sa kahari ng Diyos. Kanya. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tayong kagamitan ngayon. Para tayong special na gamit
sa bahay ng Diyos. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng buting gawain niyo. Kaya pagka dinalabas nila yung mga mamahalin ng gamit, isang pasyon nyo, sabihin, special sa kanila yun. Pwede tayo maging special sa Diyos, o pwede tayo useless. Pangkaraniwang gamit lamang at di mahalaga sa kanyang harapan. Nasa atin yun. Kung tayo susunod, o hindi susunod sa proseso ng pagbabago ng Diyos sa atin. Bilang magpapaliyok, at bilang tayo mga luwag o clay. Siyang laban lang sa atin. Alam niya, mabuti para sa atin. Siya yung magpapaliyok, tayo yung luwag. Yun ang dapat natin isipin. Bilang alagad. Para tayo po ay maging katulad, kawangis ng ating Panginoon o kawangis ng Diyos. Kailangan lahat tayo sumunod sa katuruan ni Kristo. Yun ang papabago sa atin. Yun yung will na umiikot. At yun ang kamay na magpapalayo kanya. Nauhubog niya yung anyo ng kanyang palayo. Ang ating pagbabago ng ating kaisipan ay isang proseso. Hindi ito minsan lamang na ginawa. Ito patuloy na proseso hanggang sa araw ng ating kamatayan. Tandaan po natin, ang Diyos may layunin sa atin. Meron ako napanood, actually advertisement lang, sa National Geographic. Inuulit-ulit nila yun. Why are we here? Bakit tayo nandito? Yun ay tanong na hindi masasagot ng siyang buta. Yun ay masasagot lamang ng Biblia. Yun po sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Ito ang dahilan. Bakit tayo nilaw ng Diyos? Bakit tayo nandito? Hindi tayo nilaw ng Diyos para sa anumang dahilan. Kundi sa dahilan na ito. Ano yun? Na tayo matakot at sumunod sa Diyos. Basahin natin. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. So, diniscuss ni Solomon ang lahat ng bahagi ng tao. Kanyang kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Kaya lahat walang kabuluhan. Ganyan. So, walang kabuluhan. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Asundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ganyan. Doon sa isang salin, for this man's own. In other words, yun lang ang dahilan mo, bakit nandito ka sa lupa? Dahil kayo matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. So ito po ang ating pag-aaral po sa umaga po ito. Hindi ba lang kung may katanungan kayo? Pero wala po tayong katanungan. Dito natin tinatapos po ang ating pag-aaral. Ibigay po natin kay Brother Matthew ang pangunguna po sa pagpapaawit.